Okay, magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Wow, you got the justice, na pang paparating, the Ace of Cups, and the Devil in reverse. So that's also clarified, no? Let's still add more. Tell us so much for it. You got the Hermit. Hindi makita, no? Ayan. The Knight of Wands in reverse. And you have the Death here, no? I'm sorry, this is a ayan. And then let's see some of your love sa relasyon o sa pag-ibig, no? Whether you're single or may karelasyon ka, titingnan din natin. Empress in reverse. Oops. Oh, but naging reverse to, ha? But lahat reverse sa'yo, Aries. And the Queen of Wands in reverse, no? So, let's so plus yung ano yung angel guidance mo, no, na? And titingnan din natin kung saan ka dapat mag-focus sa buwan ng Hunyo. This is message. Apologizing for your truth sa buwan ng Hunyo, no? So, we will explain that. So, let's take a look sa iyong Hunyo, paparating na Hunyo. Meron kang justice, no? May justice ka rito. So, ito yung madalas na nagpapahiwatig ng actually ng needs to balance or let's say justice or let's say your responsibility also or pananagutan. Maybe on June, you might be facing one situation kung saan you need to make some you need to make some decisions, no? O kung saan ang mga kahihinatnan ng iyong mga nakarang actions ay maaring lumabas sa June. So, mahalaga rito na maging patas at tapat ka sa iyong mga pakikitungo sa 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 iba rin, no? At make sure na isaalang-alang mo ang lahat ng mga panig ng isang sitwasyon. So, yan ang message ng justice sa iyo para sa June mo. And then, meron ka rin Ace of Cups in reverse. So, actually, ang Ace of Cups in reverse, ito yung this is a path na sumisimbolo ng bagong simula sa emosyon kapag this is upright. Since dumating sa iyo na baliktad to, this might be showing na this might be one of the blockage. O let's say na maaring humadlang sa iyo sa June.
O let's say na parang this is controlled or oppressed emotions, no? Or let's say na parang sabihin natin na maaring you might gonna be experience ng lack of inspirations sa buwan ng Hunyo also. Or let's say you are getting hard to express yourself then on coming June, no? So make sure na bigyan mo ng ang iyong feelings. Make sure na bigyan mo na importansya. Parang make a way na para maging ano no na magbago din yung energy mo when it comes sa iyong feelings or sa iyong emosyon. And then you have the devil in reverse. So ito yung sabihin nating kumakatawan sa pagiging too much or sabihin natin pagiging addict or let's say yung mga limitasyon or let's say mga negative pattern. So since this is reverse sa June, this might be actually na maaring try to tell you na ang you are about to release those limiting beliefs or sabihin natin maaring makaramdam ka ng lakas upang masira ang mga ang mga hindi healthy habit. Parang you are trying to release those bandages. Ayan yung mga pagiging or pagka-addict or sabihin natin yung mga control ay yung hindi mo pagkatiwala sa sarili mo, kagaya na nakita natin ng Ace of Cups dito. Sa June din magkakaroon ka rin ng enlightenment about that, no? But pay attention sa feeling mo because the Ace of Cups parang sabihin natin you are lack of or inspirations, no? And then makikita mo rin ng justice dito, parang yung sa June, yung mga ginawa mong desisyon or yung mga sitwasyon na nangyari sa iyo from the past, maaring magkaroon na parang magkakaroon ng resulta sa iyo. So isipin mo kung ano yung ininvest mo last time sa sarili mo, kung anong sitwasyon niya na nagdesisyon ka, kung anong energy ang binigay mo diyan, magkakaroon daw ng resulta sa June. Or if ever na meron kang let's say may kaso kang inahawakan or may mga legal battles ka, there might gonna be a little bit positive outcome here na nakikita natin, no? That might be causing na parang pag-aalala mo rin dito sa Ace of Cups, no? And then, as you could see, the Hermit here. Ito yung pag sinabing, ang Hermit dito, ito yung sinasabi na telling na this is the right time for you na mapag-isa rin at magmuni-muni ka, no? Or let's say solitude energy or sabihin natin it's about time for you for deep thoughts. Make parang have time for yourself din also. Ito yung maari ka rin kasing makaramdam ng pangangailangan na minsan na you need to i-separate mo ang sarili mo, no? Mula sa mga ingay na nasa paligid mo, no? Or you need to block out some distractions din sa buwan ng June, no? Dahil parang kailangan mo talaga ng self-introspections dito. Or let's say na pag-unawa sa iyong mga sariling pangangailangan o kung ano talaga parang ito yung you will realize actually kung ano yung nasa puso mo or kung ano nangyayari sa iyo. Or maybe because diyan ka lang makakakuha ng ano dito sa hermit mode, dito ka lang makakakuha actually ng kasagutan. And then meron ka rin actually sa buwan ng Hunyo, uh, my Knight of Wands in reverse ka, no? So, this is reverse. Ito yung maaring nagpapahiwatig ito ng kawalan ng directions. Or let's say na there's a little bit delayed and parang sabihin natin na padalos-dalos na pagkilos na sometimes hindi tayo nag-iisip. So maaring makaramdam ka ng pagkabagot or kawalan ng motibasyon nga. Parang ito nga because may Ace of Cups in reverse ka rin, no? Sa let's say sa mga project mo or sa mga proyekto or sa mga laban mo, parang gano'n, no? So, the best idea, you might want to suriin mo. You need to detail by detail, inspect everything or review everything, especially pag sa mga proyekto or plano or kung may laban ka, gano'n, no? O sa mga legal battles mo. At make sure na meron kang malinaw na layunin
bago ka sumulong, before you go to a war, parang gano'n, no? Make sure na may dala kang tools bago ka sumugod sa gerang papasukan mo, parang gano'n, no? Ang ibig sabihin nitong Knight of Wands. Iwasan ang medyo pagiging impulsive or impulsive decisions also na maaring pagsisihan mo sa bandang huli. So may death in reverse ka dito. Huwag ka matakot because this is just this is death not in reverse, no? So that means this is parang nangangahulugan ito na pagtapos ng isang siglo at may bago kang simula, no? Parang ending of new of old ways, and you are actually accepting some new beginning. Meron ka itong this is also a new beginning, or this is din ang pagbabago na parang pipilitin mo kasi nakita nga natin dito medyo may codependency energy, or parang maybe pwede rin sabihin natin itong the devil in reverse, yan din sobrang pag-iisip na medyo at the end of the month ng June nakikita natin na maganda naman. Kasi may magandang result because you have the death dito na parang you will end everything dyan. Yung mga paghihirap, no? At magiging successful. Maaring, or ito yung siguro na sinasabi rin na parang sa June din, na parang i-ready mo yung sarili mo na kailangan mo nang bumitiw sa mga wrong beliefs, sa mga lumang paniniwala, no? Or lumang gawi, or sabihin natin ito yung sitwasyon na hindi nagsisilbi sa iyong or sa iyong ikabubuti. So ang maari ito yung changes na maging mahirap ngunit ito ay mahalaga para sa iyong pagbabago, no? Aries? So tignan din natin ito sa iyong love life. Sa pagdating sa pag-ibig, Aries, may nakitira tayong the Empress. Ito yung reverse, no? So, pag ito'y matuwid, actually, if this is upright, ito yung posisyon na sumisimbolo ng pagiging maalaga ka, or sabihin natin sensualidad pagdating sa pag-ibig, or pagkamalikhain at yung creativity mo, or sabihin natin abundance, no? Pero ito'y baliktad. So, Aries, sa June, maaring magpahiwatig ito ng kakulangan sa pag-aaruga sa iyong relasyon. Or medyo sometimes na neglect mo ang iyong relasyon or ang iyong love life, or sabihin din natin ito yung pagpapabaya sa sarili o sa ibang mga issue sa pagyabong, no, sa abundance na iyong kinakaharap, or sa iyong financial also. So sabihin din natin when it comes sa relasyon, medyo maari kang parang hindi ka inspired sa relasyon mo, or parang medyo na isi-set aside mo rin, no, when it comes to your relationship. Ito rin sinasabi na maaring nagkaroon ka ng kakulangan sa init, or let's say parang sa intimacy parang wala kang gana, no? Or sabihin natin hindi maramdaman ng iyong lovers ang iyong pagmamahal at ang iyong pag-aalaga. So maaring meron kang issue sa pagpapahalaga rin sa sarili mo na naapekto sa iyong kakayahang bumuo ng isang malusog na connections, or let's say a healthy relationship, no? And then sa June also, may Queen of Wands ka rito. This is also reverse. So, maaring you are actually showing na a little bit selfishness energy, or there's a bit jealousy, or may parang may revenge energy ka rin dito. Or let's say parang lack of directions. At inspirasyon nga, parang you're not inspired on June, ha? Kasi maski kahit sa ang aspeto, career mo or finances the same, parang you're not inspired, or maybe you are worrying this on this battle na nakikita natin na kakaharapin mo sa June. And then you have also, yun nga, connected din sa love life mo, no? So, nakikita natin dito, may jealousy akong nakikita, at maaring mahirapan ka magpanatili ng in, na parang yung creativity mo, mailabas mo, parang nahirapan ka rin. Parang nahihirapan ka ipakita yung talagang inaas din ng partner mo, no? Because you're not inspired nga sa relasyon na yon, no? So nakikita rin dito
Kung ikaw naman ay single, you might gonna be getting hard kang to find some ano, parang it's you still not moving on from the past relationship kasi parang marami kang ano rito, parang marami kang hinanakit pa from the past. Na nandiyan pa rin sa puso mo na hindi ka makapagpatawad or hindi ka makapag move on na parang so meaning hindi ka nahirapan ka i-heal ang puso mo because of the previous relationship that you got, no? So on overall aspect when it comes sa yung love life on June, uh, this could be you need to take care on June, or you need to take care of your relationship dahil baka makapag-isip ng hindi maganda rin ang partner mo. Or if you are single nga when it comes to relationship, dapat you need to release those clinging energy from the past and make a space for the new person who is about to come to you. No? So, nakikita rin natin dito ang you need to get out sa being selfish or let's say yung mga resentment or let's say yung revenge energy din, no? When it comes sa when it comes sa yung love life din. Try to build a healthy connections, no? And if you are single also, uh, yun nga, pag single daw, somebody is about to come to you but it so happen na nagkakaroon ng blockage. O parang you're not interested, parang you close your heart because of the previous relationship you got. Pero ngayon is sabi rito, you need to get ready and you need to release that maybe because the person is about to come sa'yo, no, Aries? Ayan, so let's get more clarity dito sa ano mo, dito sa nakita natin. Sa death, nakita natin sa hermit, plus yung Knight of Wands in reverse and the Death. Parang this is a challenge to you. Parang challenge sa'yo ng justice din. And let's compare this one, ipagdikitin natin. Parang you are being challenged here na to have a new beginning. At get ready. No? Because there's something is about to end. Let's say, sabihin natin ang unhealthy habit. But this is very sure na this is unhealthy habit. No? Or sabihin natin mga na nagiging extreme na ginawa mo. And be ready to face the challenge, no? And have a little bit confidence to yourself, no? So for ano challenging, so ang actually ang kabuuan mo rin sa this ano nakikita natin when it, na parang magkakaroon ka rin sa Hunyo ng siguro mga second week ng ano to ng ng June na maaari kang magkaroon ng maging you're isolating yourself sa may ingay or sabihin natin na medyo lalayo ka ari sa tingin mong hindi nagsiserve sa iyo ng mabuti, no? Sa halip na sabihin din natin na you need to be more patient and when it comes to love life, no, you need to be patient and try to support your persons also, no? And try to be more loving and more protective sa iyong partner and try to face ang mga challenges sa iyo, no? So when you have this angel guidance na moon cycle, so as you could see here, ito yung message sa iyo ni Archangel Haniel, no? And sabi ni Archangel Haniel, notice how the moon affects your energy and manifestations and capitalize upon this cycle, no? Parang ito yung Aries, uh, kung explore natin to, yung current moon cycle na nagsasuggest sa terms ng angelic guidance sa'yo. No? So, keep in mind na you're approaching the end of May, your 2025, and looking towards sa June, no? We are approaching na because today I made this video May 18. So we're approaching. So since yung currently May this June, this May, parang sinasabi rin ang recent past mo,
parang sa later half ng May. So ang moon cycle mo is likely heading towards a full moon or it's just a pass, no? So ang full moon, ito ay very powerful times of culminations also sa'yo. Or ito yung release niya. Release and bringing things to, parang you are about to manifest something here. Kasi nga may death ka rito eh, no? Parang that is your ward of, let's say na yung devil dito na ano, yung devil na extreme na ready kang actually i-give up yan and you are facing a new challenge na mapaglalabanan mo. Because of this death, nakita natin, ang full moon, that is very powerful time sa'yo na to cultivate something. At yung nga, parang i-release mo at upon releasing that, you have a reward from the universe na yung gonna accept those blessings. Might be in terms sa yung love life or sabihin natin sa career or finances. So, ito yung angelic guidance na ni Archangel Haniel, ang message sa'yo dito. Yung parang is guiding you actually to pay attention nga to what has been illuminated sa buhay mo. Ito yung sinasabi na kung ano yung naliwanagan ka, kung ano yung nakita mong totoo, accept it, no? What truths, parang lahat ng totoo is naliwanagan ka. Pati yung mga emotion mo ay magkakaroon ka rin ng kaliwanagan, no? Parang you are aligning actually. You are aligning na para makita mo sa June ang katotohanan, no? So, this align, ito rin sinasabi na clarity ka rin, lahat ng kaliwanagan, enlightenment din sa'yo sa June. Kasi nga may justice ka rito na to. You have some justice dito. So, no, sa June, sa yung June. So, you might be seeing a consequence of the past actions then. Or sinasabi natin, magkakaroon ka ng knowledge na kailangan mo ring i-balance para you need some harmony para maklear ang path sa parating na buwan sa'yo. Ito rin yung about telling you also, ang full moon dito na sinasabi, ang moon cycle dito na sinasabi, ito yung, this is the right time for you na i-release mo na ang tingin mong hindi mo na napapakinabangan or sinasaktan ka lang, you need to release that. Kasi this is yung, si Archangel Haniel actually is encouraging you to let go of old patterns at mga negative emotions mo or sitwasyon that is holding you back. Kagaya nga yung persons mo dito na ano na andiyan pa rin yung sinaktan ka, hindi mo siya mapagpatawarin. Kumbaga, try to give that out. At ang this is very resonate actually, no? This is very resonate sa uh, sa sa death energy, no? That naka-resonate the moon cycle sa death energy. Parang sinasabi sa this coming June, both na nag-iindikasyon ng breaking free from limitations and ending cycle, no? So, the Archangel Haniel also, reminding you to be grateful for the blessing in your lives and even amidst of challenges. So, take time to acknowledge what you have achieved and lessons you have learned on June, no? So, importante rin na you need to trust your gut feeling as you navigate on your situations this coming June. So, disconnect with the introspective kay Hermit. Ayan, kita mo yung, that's why ito yung binigay na guidance sa'yo. This is connect with your being in a hermit mode, no? Ayan, ito. So, trust your gut feeling because si Archangel Haniel are urging you to listen to your inner voice and your gut feeling as you navigate it, no? So, mahalaga rin dito na maging focus ka rin, sinasabi rin, parang focus as the cycle nears the peak, malapit ng matapos, and the angels may be guiding you to focus on completing such project and resolving some outstanding issue that you might be encountering. So, let's connect them na, no? Ang message ay dito, parang the justice, this is a call for balance and accountability na might be highlighted by the full moon because we have this the full moon.
which illuminations of any imbalances in your life. So the angel could be guiding you to take fair and honest actions to restore your harmony this June. And the Ace of Cups reverse dito, nagsasuggest na this is the blockage emotions na might be amplified by the full moon's emotions intensity. So the angel could be encouraging you to acknowledge these feelings, no? And then the devil in reverse, that is connecting with the full moon energy of releasing, or let's say the moon cycle here, which is release mo ng limitasyon, because your archangel Haniel will be supporting you in recognize of those chains na dapat mong uh, tanggalin sa tanggalin sa pagiging doing extreme or addiction. So the hermit, this is ito nga yung sinasabi ng hermit na kailangan mo rin magkaroon ng introspection sa sarili. And then may konting potential and lack of delay dito ka rin sa Knight of Wands in reverse na could be this is a nudge from the angel to slow down and reassess everything before impulsive moving forward, no? Mag-iingat ka sa think twice or thrice, okay? So, when it comes sa challenge sa pagmamahal naman, nakita natin dito Empress Reverse and the Queen of Wands, no? Itong dalawa. So, ito, this telling na this might be parang magkakaroon ka rin ng kaliwanagan sa relasyon mo or sa iyong love life, no? Parang in-urge ka na magkaroon ka ng yung pagiging imbalance the way you treat your persons, parang gano'n, no? Parang it's giving, parang make sure na it's give and take energy ang dapat mong pairalin din, no? Ayan. So the angelic guidance here, actually pay attentions on your requiring thoughts and feelings, and the sign daw na maari mong makita din sa Hunyo. At saka spend time quiet alone. And nakita rin natin dito, si Archangel Haniel is directly for your clarity and support regarding sa sitwasyon na kakaharapan mo. That is highlighted by the moon cycle dito, no, sa Hunyo. So, remember, Aries, the angel are always with you and offering this love and support. And current moon cycle na sinasabi rito is very powerful time to listen to their guidance as you move towards the energies of June, no? So you watch us maybe today because I made it in the middle, half almost May, no? Ayan, but anyway, there's a lot of beautiful things gonna happen to you. No, okay? So meron ka pa dito na pinagpo-focus ka rin dito. What part of you is apologizing for your truth? Why? So today, be proud of your truth. Catch yourself when you want to apologize or withhold part of it. You never know whose life you will change when you are brave enough to speak. Be the lighthouse that shines on courage that lives in all of us. This will give others permissions to speak things, own truth. There is a room for all us. So today na once na makita mo to ngayon, courage is a contagious, yan ang sinasabi sa'yo. So the message here, what your souls wanted to let you know is, am I apologizing for my truth? Ayan, I hope you like our guidance also, tsaka yung so paghandaan mo yan, no? Okay. Thank you so much, Aris, and God bless you.